Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. No? Pagkatapos yung January 13 na INC rally, biglang tumahimik ang usapin ng impeachment at ang mga House leaders nagpahayag na hindi daw nila ito pag-uusapan hanggat hindi matapos ang eleksyon. So, ako, naniwala ako na hindi na nila gagalawin ang impeachment kasi nga nalalapit ng eleksyon baka maapektuhan ang mga re-electionist na kongresista dahil napakalakas yung boto ng iglesia. So, alanganin ng mga kongresista na i-endorse ang impeachment complaint, baka hindi sila i-endorse ng iglesia. So, hintayin na lang na matapos ang eleksyon, saka nila galawin. Okay. Ito, may post ng GMA News 2 hours ago. Pakikilusin na, gagalaw na, gugulong na ang impeachment sa Kamara. Ito, House Secretary General Reginald Velasco said on Monday, ngayon, Monday, he will transmit the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte to the office of the Speaker this week. So, anytime today hanggang Friday, bago sila mag-break, I think ang break nila is February 7. Okay? So, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is Friday. So, bago mag-break ang mga kongresista, kung totoo itong post ng GMA News na ito, i-transmit na ang 3 impeachment complaint. Although hindi pa sa Senado ito, mula sa House Secretary General's Office to the Office of the Speaker. Okay? So, kaya lang kung itra-transmit niya, tapos mag-break na ang kongresista, paano aaksyonan? Paano? Kasi dadaan pa yan sa Committee on Rules hanggang papunta sa Committee on Justice. Medyo malabo. Anyway, hintayin natin kung anong mangyari. Mas klaro pa sana kung ang announcement is meron ng 103 congressmen na pumirma sa impeachment complaint para ma-endorse na, maakyat na sa Senado. Yun sana ang balita. Kaya lang ito, kung hanggang Friday i-transmit sa Office of the Speaker of the House, tapos mag-break sila, campaign period na, paano nila aksyonan? Parang malabo. Baka ito, kasi nangungulit yung mga nag-file ng 3 impeachment complaint, nangungulit sila Yung sina Franz Castro, Akbayan, Serdanya, sino pa yun? Ano na sila? Medyo desperado na sila. Bakit hindi nyo pa i-transmit? Baka naman itong pag-transmit from House Secretary General's Office to the Speaker of the House Office, baka lang mapagbigyan ang mga nag-file na impeachment para hindi nila sabihin na hindi inaksyonan. That's one possible reason, okay, magbasa tayo sa people who reacted. 3,500 who reacted, 2,400 ang tumatawa. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. And then, 843 lang ang nag-like, 93 ang nag-love. Ito lang ang nasiyahan. So, mas marami pa rin ang hindi naniniwala. Parang, wala lang.
Para lang hindi sabihin na natulog ang ano. Okay, let's read the comments. DJ Adel, sabi niya, the impeachment complaints against VP Duterte are a clear attempt at political maneuvering. Impeachment complaints? Seriously? What's the real agenda behind this? These impeachment attempts won't succeed. VP Sara Duterte has our unwavering support. Yung Iglesia ni Cristo Rally, yun po ang tunay na majority support ng Pilipino na ayaw ng Pilipino na matuloy ang impeachment. Okay. Sandrix Liedo, protect our future. Protect Sara Duterte. Loida Cordero, whether you like it or not, she is destined to be the next president. Grabe. Petlux, our future president. John Mora, bakit nakafocus yan dyan? Not on many blank report that leads to corruption. Ayan, yung BICAM report na maraming blank. Borgs Regalag, Sara for President on 2028. That's my own opinion. Ann Solis, VP Sara Duterte, my or our future President of the Republic of the Philippines. Cecilio Mandin, then bring it on. VP Sara is ready to answer the impeachment complaint. Anyway, it's just a waste of time at all. Anyway, kung ako ang masusunod, pwede pagulungin na nila ngayon at let itong 19th Congress na mag-judge. Kasi mas maraming mga senador na boboto sa acquittal ni VP Sara kung itong 19th Congress ang mag-decide. Kaya pabor ako na pagulungin na nila ngayon. Delikado po sa 20th Congress, hindi natin alam mangyari. Marami nang mawawala itong mga senador na kakampi ni VP Sara. Bring it on. Sige na, pagulungin nyo na at nakahanda si VP Sara na sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong palaging panunood sa ating channel. Yung ating income sa channel na ito nagagamit natin pagtulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako. Para itong kawawang Talandig na tribo makapagpatayo ng sariling bahay or ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito kasama kayo sa pagtulong. Muna ni ang balay nga trapal in town. Akong duolon ang tao din he. Maayong hapon. Nay tao? Oo. Manin yung balay? Mara ni. Oo. So manin nagatulo? Gatuluan na ni trapal lang ni among ato. Trapal. Unsa man na siya? Trapal o giilaluman og silupin? Oo. Diba? Kana. Pulin na siya sa kuan sa balay ninyo among gipangayo para makaato. Tarpulin nga inyong gipangayo para lang makaatop. Oo. Oo. So muna ni siya. Mao na nga among ato. Nagisi naman di ay. Oh. Kini. Terpal og sako. Muna Silupin ni niya po na. silupin gyapon ni. Oo. Di sa pawan ra og silupin ang trapal so gaulanan na. Na kung mulan unsa may inyong silungan inani man ang inyong balay. Wala na mo ra sa sagdanan. So muna gid ni siya Oo. ang inyong atop.
So asa man ang inyong sulod? Na dito. Atong adtuon pod ang inyong higdanan. Mga bangag-bangag naman lagi. Unsa ba nang silupin? Gi atop na di kay gaulanan. Gikuan siya kanang giapid. Oh. Wala ni ang ilang balay na giapiran lang in taon og silupin. O nanay mga buslot-buslot. Una ni inyong simpre inyong higdaanan. O kuan na gyud siya, guba na gyud. O karon nakita naman gyud ang inyong balay nga nagatulo na. Unsa man imong makasulti? Magpasalamat mi sa Ginoo nga naapil mi aning hinabang nga sin. Oh. Unsa pa? Maura. Oras.